Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Natsu Place at shoutout kay User WC9. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,651 hanggang 3,655. Sa itaas na palapag ng ospital, halos lahat ng tao ay may marangal na katayuan, kaya sa harap ng bawat ward, may halos 2 bodyguard para protektahan ang may-ari ng ward sa anumang panghihimasok. Ang ganitong uri ng labanan ay masasabing hindi pa nagagawa. Kung tutusin, napakabihirang magsama-sama itong malalaking tao. Ito rin ang nagpapasakit sa ulo ng mga pinuno ng ospital sa panahong ito, dahil sa takot na may kung anong magpapadismaya sa malalaking taong ito, at buong araw silang natatakot. Kasabay nito, umaasa rin ang mga pinuno ng ospital na makakarating ang Aaron sa lalong madaling panahon, at pagkatapos na gumaling ang mga taong ito, maaari na silang umalis. Gayunpaman, ang ganitong uri ng panaginip ay malinaw na imposible. Ang paggamot ni Aaron sa karamdaman at pagliligtas ng mga buhay ay ganap na nakasalalay sa kanyang kalooban, hindi sa katayuan ng kabilang partido. Nang dumating si Daw 12 sa ospital, hinarang siya ng mga kawani ng ospital bago siya nakarating sa pinakamataas na palapag. Hindi lang mga malalaking tao ang nagdadala ng sarili nilang bodyguards, pati ang security work ng ospital ay napakahigpit, at walang pwedeng manggulo. Nang iulat ng Daw 12 ang kanyang pagkakakilanlan at ipinahiwatig na siya ay ipinadala ng Aaron, ang presidente ng ospital ay lumapit at personal na inakay ang Daw 12 sa itaas na palapag. Sa oras na ito, hindi alam ng Dean kung sino ang makikita ni Daw 12, ngunit alam niya kung sino ang makikita ni Daw 12 na magpapagamot kay Aaron. Hindi ko alam kung sino ang maswerte. Saang ward si Chen Guang? Sabi ni Daw 12 sa Dean. Sumunod ka sa akin. Magalang na sinabi ng Dean sa Daw 12 na ang dahilan kung bakit siya naging mapagpakumbaba ay dahil alam niya na ang kasalukuyang antas ng Aaron ay hindi ang maaari niyang pukawin. Kung ang sino man dito ay casual na gumaling, ang pagkakakilanlan ng Han 3,000 ay tataas. Ano kaya siya bilang isang Dean lang? Nang ihatid si Daw 12 sa may sakit na silid ni Chen Guang, 2 bodyguard ang huminto sa pinto. Anong ginagawa mo? Tanong ng bodyguard sa Dean. Ito ang lalaking pinadala ni Aaron. Gusto niyang makita si Mr. Chen. Mabilis na sabi ng Dean. Nang marinig ang Aaron, nagkatinginan ang 2 bodyguard. Nang dumating si Chen Guang sa Yuncheng para sa medikal na paggamot, humingi siya ng Aaron, na hindi maaaring baliwalain. Isa sa kanila ang sumugod sa ward at ipinaalam kay Chen Guang ang insidente. Matapos marinig ito, labis na nagulat si Chen Guang. Alam niya ang nangyari sa Hillside Villa. Ang Aaron ay napakatigas at pinalayas ang lahat. Paano siya magkukusa na magpadala ng isang tao sa pinto sa oras na ito? Papasukin mo siya, sabi ni Chen Guang. Maya-maya, pumasok si Daw 12 sa ward. Kahit na hindi niya naiintindihan ang mga kasanayang medikal, nakikita niya sa kanyang mga mata na hindi na mabubuhay ng matagal si Chen Guang. Maupo ka, pakiusap. Sinabi ni Chen Guang sa Daw 12. You don't have to sit down. He will come to treat you tonight. Dapat handa ka muna, sabi ni Daw 12 kay Chen Guang. Sa sandaling lumiwanag ang mga mata ni Chen Guang, wala siyang inaasahan sa bagay na ito. Dahil matigas ang ugali ni Aaron, hindi siya mapipilit ni Chen Guang na gawin ang ayaw niyang gawin. Bukod dito, alam na alam ni Chen Guang ang tungkol sa kanyang katawan, at kakaunti lang ang oras niya na dapat sayangin. Ito, bakit? Nagtatakang tanong ni Chen Guang, mali ba ang mensahe?
Hindi ba ibig sabihin ay hindi gagamutan ng Aaron ang sinuman? I'm only responsible for conveying this message. Tungkol naman sa tanong mo, hindi ko masasagot. Sabi ni Daw 12, ano man ang dahilan, basta't kaya niyang gamutin ang sakit, magandang balita ito para kay Chen Guang. Kahit na may hihilingin si Aaron, para kay Chen Guang, kung niya ang kanyang buhay, ano pa ba ang hindi makakapagbigay ng kasiyahan sa Aaron? Pakisabi sa kanya na hihintayin ko siya dito, sabi ni Chen Guang. Walang iba, mauuna na ako. Dahil doon, umalis si Daw 12 sa ward. Pagkatapos ng lahat, hindi maaaring tumanggi si Chen Guang na makita ang Aaron. Ang pangunahing dahilan para gawin ito ni Aaron ay upang ipaalam ito kay Yan Bingsan sa katabi sa pamamagitan ng Daw 12. Ito ay isang bata na pag-uugali, na sadyang magalit kay Yan Bingsan. Pagkaalis ng Daw 12, agad na pumasok sa ward ang bodyguard sa gate ng Yan Bingsan at sinabihan si Yan Bingsan tungkol dito. Galit na galit ang mukha ni Yan Bingsan matapos itong marinig. Gusto bang iligtas ng Aaron si Chen Guang? Lolo, sobrang yabang ni Aaron. Sinadya niya tayong patayin, sabi ni Yan Nangwei na nagngangalit ang mga ngipin. Yan Bing 32 salita huwag sabihin, siya gamulong wheelchair, palabas ng ward, pagkatapos ay dumating sa silid ni Chen Guang. Si Chen Guang ay nasa mabuting kalagayan sa ngayon. Bagamat maaaring hindi siya mapagaling ng Aaron, ito ay hindi bababa sa isang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang naghihingalong matandang pamilyang Su ay hinayla pabalik mula sa linya ng kamatayan ni Aaron. Chen Guang, nangako ba si Aaron na pagagalingan ka? Dumating si Yan Bingsan sa ward at tinanong si Chen Guang. Nagulat ka ba ngayong gabi? Nakangiting sabi ni Chen Guang. Dahil dito gusto ni Yan Bingsan na samuka ng dugo. Pinuntahan niya ang Aaron ng personal, ngunit binugbog siya pabalik ng isang tao mula sa Hancheng. Gayunpaman, ang Aaron ay kailangang gumawa ng inisyatiba upang gamutin si Chen Guang. Chen Guang, hindi mo kailangang ipagmalaki. Nangako siyang pagagalingan ka, ngunit hindi kanya mapapagaling. Para kang namamatay. Sa tingin mo ba ay isa siyang dakilang Luo Jinxian? Malisyosong sinabi ni Yan Bingsan na bilang dalawang magkaribal sa loob ng maraming taon, natural na ayaw ni Yan Bingsan na gumaling si Chen Guang. Gusto niyang dumalo sa libing ni Chen Guang bago siya umalis. Ilang dekada nang nag-aaway ang dalawang lalaki at may kanya-kanyang kahihinatnan. Ang paraan upang magpasya kung sino ang mananalo sa huli ay kung sino ang mabubuhay hanggang wakas. Hindi gustong mamatay ni Yan Bingsan bago si Chen Guang. Hindi ka naman natatakot na pagalingin niya ako sa maasim na amoy, di ba? Nakangiting sabi ni Chen Guang, at pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, tsaka, walang gustong mamatay ako kundi ikaw. Ito ang sabi ng puso ni Yan Bingsan, hindi siya ginagamot ng Aaron, kung sakaling gumaling muli si Chen Guang, ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap sa kanya. Napakaganda ng ugali mo, pero sa kasamaang palad, hindi siya immortal, makatitiyak ka na pagkatapos mong mamatay, bibigyan kita ng pinakamalaking korona. Dahil doon, galit na umalis si Yan Bingsan. Si Chen Guang ay nakahiga sa kama na may ngiti sa kanyang mukha. Nakikita niya ang pag-aalala sa ekspresyon ni Yan Bingsan, na paborito niyang bagay. Siyempre, nag-aalala rin si Chen Guang sa sitwasyon ngayong gabi. Alam na alam niya ang tungkol sa kanyang kalusugan. Inubos na niya ang lahat ng kanyang mga kontak upang mahanap ang marami sa mga nangungunang doktor sa mundo, ngunit walang kinalaman ang mga doktor na iyon. Ilang pagkakataon ba talaga siya ay gumaling sa pamamagitan lamang ng isang Aaron? Bagamat nasa harapan namin ang pamilyang Su, maaaring isang himala lang ito kapag nagkataon. Dahil ito ay isang himala, hindi ito maaaring mangyari sa lahat ng oras. Tai, naniniwala ka ba talaga sa Aaron? Tanong ni Chen Qiran, bilang panganay na anak ng pamilyang Chen, si Chen Qiran ay kasama ni Chen Guang sa panahon ng kanyang kritikal na karamdaman. Masasabing natupad niya ang lahat ng responsibilidad ng isang anak. Ano pa? Tanong ni Chen Guang, ngayon, bukod sa kanya, sino pa ang mapagkakatiwalaan ko? Lahat ng ospital ay hinatulan ako ng kamatayan. Siya lamang ang aking huling pag-asa. Napabuntong hininga si Chen Qiran. Naiintindihan din niya ang sitwasyong kinakaharap ni Chen Guang. Lahat ng doktor ay walang magawa. Maaari lamang siyang umasa sa droga upang mapanatili ang kanyang maikling buhay.
Kung hindi dahil sa kanyang mayamang pamilya, matagal nang namatay si Chen Guang. Dead horse as a live horse doctor, baka may milagrong mangyari sa akin. Nagpatuloy si Chen. Dad, pinag-aralan kong mabuti ang kalagayan ng matanda. Mas seryoso siya sa iyo noong mga panahong iyon. Dahil kayang gamutin siya ng Aaron, naniniwala akong kaya kanyang pagalingin, sabi ni Chen Qiran. Tumanggo si Chen Guang, at ang pagkilala niya sa Han 3000 ay talagang nagpapalaki sa kanyang panloob na pag-asa. Pagkatapos ng lahat, walang handang harapin ang kamatayan, at si Chen Guang ay walang pagbubukod. Sa kabilang side, malapit nang sumabog si Yan Bingsan, na bumalik sa ward. Alam niya na ito ay sadyang pang-provoke ng Aaron. Siguro alam ni Aaron ang relasyon nila ni Chen Guang, kaya pinili niyang iligtas si Chen Guang sa maraming tao. Ito ba ang intensyon ni Aaron na bigyan ako ng masamang impresyon? Sabi ni Yan Bingsan na nagngangalit ang mga ngipin. Si Yan Nangwei, na kanina pa gumagala sa linya ng buhay at kamatayan, ay nakalimutan na ang pakiramdam ng papalapit sa kamatayan noon. Sa oras na ito, isa lang ang ideya niya, na hayaan ang Aaron na magbayad para sa kanyang kamangmangan. Lolo, gusto mo bang magpadala ako ng haharap sa kanya? Tanong ni Yan Nangwei. Gustong basagin ni Yan Bingsan ang Aaron, ngunit hindi niya ito magawa ngayon. Bagamat naging matigas ang Aaron at hindi makakatulong sa kanya, ang Aaron pa rin ang kanyang huling pag-asa. Hindi niya sisirain ang sarili niyang pag-asa hanggat hindi niya kailangan. At sa kaso ni Chen Guang, maaari ding masaksihan ni Yan Bingsan ang mga kasanayang medikal ng Aaron upang makita kung siya ay kasing lakas ng alamat. Kung kaya niyang gamutin si Chen Guang, kaya niyang gamutin ang sarili niyang sakit. Don't worry, titingnan ko kung mapapagaling niya si Chen Guang, sabi ni Yan Bingsan. Habang gamabi, hindi mapakali si Chen Guang dahil hinatulan siya ng kamatayan ng mga doktor sa buong mundo. Aaron lang ang pag-asa niya. Kung hindi siya mapagaling ng Aaron, wala siyang pagkakataon. Kaya kapag talagang darating ang sandaling ito, si Chen Guang ay labis na kinakabahan. Sa alas 8, dumating ang Aaron sa pintuan ng ospital sa oras. Si Chen Qiran, na inutusang maghintay dito, ay natukoy ang pagkakakilanlan ni Aaron sa pamamagitan ng 12 kutsilyo sa tabi ng Aaron, at naglakad patungo sa Aaron sa unang pagkakataon. Ikaw ba si Aaron? Kahit na narinig ko na ang Aaron ay bata pa, si Chen Qiran ay hindi pa rin nangangahas na maniwala na ang gayong munting bata ay talagang makakapagligtas ng buhay ng mga tao. Dalhin mo ako sa tatay mo. Sabi ni Aaron. Hindi rin masyadong nagsasalita si Chen Qiran. Sa oras na ito, hindi niya maaaring tanungin ang Aaron ng kusa para maiwasang magdulot ng kawalang kasiyahan sa Aaron. Kung biglang hindi tretuhin ng Aaron si Chen Guang, ang responsibilidad na ito ay tiyak na babagsak kay Chen Qiran. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po